Kamusta na po kayong lahat? Nako, sobrang miss na miss ko na po kayo. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga budget-friendly ng Honda. Ito ang Navi. Kasi alam naman natin ng mga tisero, no, may mga riders talaga na ang hanap ay karburador. At ang balita ko dito, ang Honda Navi daw ay isa sa mga pinakamatipid sa gasolina pagdating sa karburador. At yun nga, no, budget-friendly. Pag-uusapan natin yung mga tisero. Kaya naman, hello mga tisero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Wala dyan mga Jessero dahil 130,000 subscribers sa po tayo at maraming salamat po. At after natin pag-usapan tong Honda Navi, pag-uusapan naman natin, abangan po ninyo kasunod na ito, yung ADB 160 ng 2026. Ayun, di ba? Kaya comment lang kayo mga Jessero kung ano yung mga motorsiklo na gusto nyo pong ipa-vlog po sa amin. Kaya pag-usapan na natin to in 5, 4, 3, 2, 1. Pag-usapan ng specs ng Honda Navi at ng features ito, presyohan na muna natin yung mga tisero. Ito ay nagkakalaga sa SRP ng 58,900 pesos at kung installment na mapag-uusapan, nasa screen po kung magkakano po yan. Kaya halika na, diretso na tayo, pag-usapan na natin yan. Unahin na natin pag-usapan ang mga features ng Honda Navi na siksik at liglig na ipinagmamalaki ng motorsiklo na to. Ito mga tisero, very simple, compact, pero sobrang functional at madaling intindihin. Perfect para sa daily commuters o beginners. Unang-una mapapansin mo agad itong analog speedometer, classic look, pero very visible pa rin kahit under sunlight, kita agad ang takbo mo in real time. Sa gitna naman may mechanical odometer para malaman mo kung gaano kalayo ang natakbo mo. Basic, pero reliable. At isa sa mga pinaka-importante, may fuel gauge din tayo dito sa kanan. Hindi mo na kailangan manghula kung ilang litro pa ang natitira. Kita agad kung full tank ka pa o kailangan na magpagas. Meron din tayong turn signal indicators at high beam light indicator. Lahat kailangan mo habang nasa daan. Nandito na, walang paligoy-ligoy. Ayan pa, ignition switch na may kasamang light guide. Simple, but it works. Madaling paandarin, walang kahirap-hirap. Ito naman ang durable rear shock ng Honda Navi. Hindi lang basta pulang spring na pampapogi. Performance-wise, panalo talaga. Bakit importante ang matibay na rear shock? Simple lang yan. Ito kasi yung kumakarga ng bigat mo at ang angkas mo, pati na rin ang mga lubak at lubog sa kalsada. Design ito for durability, kahit araw-araw mo pang gamitin panghatid, pang trabaho o pang deliver, kayang-kaya niya ang heavy duty na trabaho. At syempre dahil responsive ang suspension niya, less tagtag, more comfort sa biyahe. Suwabe ang likod mo kahit anong condition ng daan. Alam mo naman dito sa Pinas, di ba, hindi laging perfect ang kalsada. Pero with this kind of shock absorber, kampante ka sa biyahe, hindi ka bibigoin. Ito pa mga tisero, tingnan nyo to. Hindi lang ba sa front suspension inverted front fork ito. Ibig sabihin mas matatag, mas stable at mas premium ang dating. Bakit inverted? Karaniwan kasi mga tisero yung mas makapal na tubo ay nasa baba. Pero sa inverted fork, yung mas makapal ay nasa taas, giving you better rigidity at control, lalo na kung mahilig kang mag-lean sa mga liko o mabilisang maneuver. Mas ramdam mo ang confident front-end handling, lalo na sa mga lubak at minor obstacles. Hindi lang para sa forma pangdagdag safety rin ito at comfort din yan. At kung usapang forma naman di wow, gives you a ride that sporty, aggressive look na parang big bike na rin ang datingan. Ito yung parte ng motor na nagpapadali ng pag-drive natin sa kalsada. Walang cambio, walang clutch. Sakay ka lang andar agad. Sa mga beginner riders o gusto na ng hassle-free ride, automatic transmission ang sagot. Suwabe ang takbo, lalo na sa traffic, wala nang shifting, puro arangkada lang. At hindi lang yan may Honda Eco Technology din ito o
HET. Ibig sabihin, fuel efficient ang makina, pero hindi ka kinukulang sa power. So ang goal nito, mas matipid sa gas, mas malayo ang mararating. O, di ba? Kayang-kaya mo nang bumiyahe sa city o kahit pang-errands araw-araw na hindi masakit sa bulsa. Yan ang combination ng power at practicality. At syempre, galing yan sa Honda kaya siguradong matibay, low maintenance at proven sa quality. Tingnan nyo to mga Josero, abot na abot ng paa kahit naka-flat shoes lang. Ibig sabihin kung ikaw ay newbie rider, petite or gusto mo na ng confidence sa stop and go traffic, swak na swak tong motor na to. May seat height lang ito na around 765mm. Kaya kahit mga 4'11 to 5'3 ang height, kayang-kaya tong i-handle. Hindi mo na kailangan mag-tiptoe sa stoplight. At para sa mga beginners naman, isa ito sa pinakamahalaga, yung abutin ng sahig ng buo mong paa para mas may control ka. Kung confident ka, mas safe ka, di ba? Perfect ito sa mga lady riders at sa mga gusto ng commuter bike na hindi intimidating. Di mo na kailangan ng pang-racing stance dito. Komportable at chill ride lang. Dito sa harapan, makikita ang fuel tank access. Hindi na sa ilalim ng upuan. Kaya kung magpapagas ka, walang bukas upuan drama na at walang abalang tanggal balik ng gamit. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 3.5 liters at ang fuel consumption naman nasa 48.4 km per liter. Tingnan nyo tong gulong mga Josero, parehong tubeless sa harap at likod. Anong advantage niyan? Simple, mas safe, mas matibay at mas hassle-free. Ang size po ng gulong sa harapan ay nasa 90 by 90 by 12 tubeless at ang size ng gulong sa likod po ay 90 by 100 by 10 tubeless. At ang brake po nito ay mechanical leading trailing drum, front and rear. Tingnan nyo ito mga Josero, hindi lang basta forma ang design kasi itong side box na to ay functional storage na. Kasyang-kasya rito ang mga essentials mo sa biyahe katulad ng tools, raincoat, small bag o kahit snacks mo sa long ride. Hindi mo na kailangan ng top box agad. At oo mga Josero, may lock yan. Kaya safe ang gamit mo kahit nakapark ka. Hindi lang basta compartment secured talaga. Isa ito sa mga paborito kong features ng motorsiklo. Sa simpleng paliwanag, ang combined braking system ay isang safety feature na nag-a-apply ng both front and rear brakes. Kahit isang lever lang ang gamitin mo. Halimbawa, gamit mo yung left brake lever, usually yan yung likod na gumagana. Pero si CBS na ang bahala mag-apply ng tamang brake force sa harap at likod. Resulta, mas balansing paghinto, mas ligtas, less chance ng skidding. Perfect ito lalo na sa mga new riders o commuters kasi minsan nakakalimutan natin gamitin pareho ang preno Pero si CBS tumutulong sa iyo sa likod ng eksena. Big time! Mga Josero, lapitan na natin yung harapan ng Honda Navi. Unang-una mapapansin nyo agad simple pero may character. Yung headlight niya, classic ang dating, hindi siya LED. Halogen type siya mga Josero, kaya may warm na ilaw na malinaw sa gabi. Hindi sobrang flashy pero sakto at malinaw para sa city riding. Kung trip mo yung old school look na may modern touch, pasok talaga to. Tingnan nyo rin yung hugis ng headlight housing. Medyo boxy, medyo rounded. Dito pa lang makikita mo na hindi siya ordinaryong scooter. May pagka mini bike talaga ang itsura. Sa gilid, makikita nyo yung front signal lights, malinis ang pagkakakabit, hindi sagabal sa mata at kita agad sa traffic. Practical siya, hindi pilit ang design. Yung front fender naman mga Josero, simple lang pero bagay sa overlook. Tapos yung front suspension niya, inverted fork na yan ibig sabihin, mas stable ang harapan, mas planted sa kalsada, lalo na sa lubak at city roads. Overall, yung harapan ng Honda Navi para sa akin hindi siya trying hard. Tahimik lang pero may dating. Tipong kapag nadaan ka, mapapalingon ka kasi kakaiba talaga siya. Simple, functional at may sariling personalidad. Ang kanyang brake naman po ay nasa mechanical leading drum brake. Kaya kung trip mo yung motor na hindi komplikado pero may estilo, masasabi kong panalo yung harapan ng Honda Navi. Sali ka na mga Josero, tingnan naman natin yung manibela ng Honda Navi.
Unang hawak pa lang mapapansin nyo agad magaan at relax ang pakiramdam. Yung handlebar niya ay hindi masyadong mababa at hindi rin sobrang lapad. Sakto lang siya para sa city riding. Kaya hindi nakakangalay kahit traffic o stop and go. Comfortable siya lalo na sa mga pang-araw-araw na biyahe. At dito naman sa kanang side, nandyan yung throttle eh. Smooth ang bihit, hindi bigla, kaya beginner friendly talaga. Walang clutch, walang cambio, kaya focus ka lang sa manibela at sa daan. Sa kaliwang side naman, simple lang din. May controls ang signal lights, busina at headlight switch. Walang kalituhan, lahat madaling abutin ng daliri. Tapos mapapansin nyo rin na maliit pero balanse. Hindi siya yung mukhang mabigat dalhin. At sa actual riding, ramdam mo na madaling mainobra to. Kasero, punta naman tayo sa likuran bahagi ng Honda Navi. Simple lang agad ang dating walang arte pero ramdam mo na practical siya. Yung taillight niya ay halogen din yan. Malinaw at kita agad lalo na sa gabi. Hindi siya super techy tignan pero ginagawa niya yung trabaho niya at sa traffic, importante yan. Makikita nyo rin na malinis ang likod, walang masyadong sabit. Kaya kung mahilig ka mag-costume, madali kang makapaglalaro sa look. Palit lang ilaw, plate holder, o konting detail lang, ang laki lang pagbabago. Ang size ng gulong nito sa likod ay nasa 90 by 100 by 10. Ngayon mga tesero, side view naman tayo. Dito mo talaga makikita kung bakit sinasabi ng marami na hindi siya scooter hindi rin underbone. Okay, umpisahan natin. Yung katawan niya kasi compact pero parang mini bike ang dating. Mababa yung upuan kaya flat foot friendly, lalo na sa mga hindi katangkaran o beginner na katulad ko. Yung exhaust naman tahimik lang, hindi maingay, hindi nakakairita. Sakto lang sa pang-araw-araw na biyahe, pang barangay, pang city ride. Hindi ka man mapapansin dahil sa ingay kundi dahil sa itsura. So yan na mga tesero ha, nakita nyo na ang features ng Honda Navi 110. So ngayon naman pag-uusapan natin ang buong specs nito. Ang engine type po ay nasa 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, 109cc. Ang bore and stroke naman nasa 50.0 by 55.6 mm. Ang compression ratio nasa 9.5:1. Maximum power nasa 5.89 kilowatts at 7,500 RPM. Ang maximum torque naman nasa 8.91 Newton meter at 5,000 RPM. Starting system niya, electric at kickstart. Fuel system, carburador. At ang engine oil capacity nito nasa 800 ml. Nasabi ko nga kanina, ang fuel consumption nasa 48.4 km per liter. Ang transmission type automatic yan. And fuel tank capacity is 3.5 liters. So ngayon naman pag-usapan natin ang dimension mga tesero. Ang overall dimensions nito nasa 1,808 by 748 by 1,039 mm. Ang seat height naman nasa 762 mm. Ang ground clearance nasa 148 mm. Ang curb weight 104 kilograms. Ayun nga nasabi ko, ang fuel tank capacity nasa 3.5 liters. Pero napag-usapan na natin kung anong features at specs ng Honda Navi. Kayo mga tesero, mag-comment kayo kung nagustuhan nyo ba ang ibinida ng Honda Navi. Okay ba siya sa inyo? Diba? Kasi ako para sa akin, kung presyo ang usapan, mura naman talaga, affordable naman talaga. At syempre Honda yan no? Alam naman natin pagdating sa mga makina, available yan mga tesero. At dito lang po yan sa Honda Big Bike Guangzon, Tondo, Manila sa may gagalangin po. Andiyan po ang contact number sa lahat po ng mga interesado. Hanapin nyo lang po si Sir RJ. So ngayon mga tesero, pag-uusapan na natin ang ADB 160 ng 2026. Thank you!